Good news, VP Sara, seryoso na sa pagtakbo sa 2028. Pro-impeachment rally tagumpay daw ayon kay Trillanes. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, VP Sara muli pong pinahayag at this time, mas malaki na po yung posibilidad na siya po ay tumakbo sa 2028, no? Ayan ito na! naman po ay nagbibigay ng buhay sa atin, no? Mas masaya tayo ngayon na tsak na po na tatakbo. Ito lang po yun. Ayan na, tsak na parang nagpapahiwatig na si VP Sara na tatakbo sa pagiging presidente sa 2028. Exclusive interview ng Channel 5 o News 5 ay pinahayag muli na seryoso na po ang konsiderasyon ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028 election. Kaya yun ang kinatatakot nila ron. Yung papahapyawan na po natin yung mga posibilidad. Kaya doble kayod po sila. Doble kayod sila ng pagpapa-impeach ng mga para eliminate ito pong panta, no, sa kanilang mga ambisyon. Oo. Yan. Alam nyo, nakikita naman kasi natin talaga na tinatrabaho na talaga si VP Sara. No? Ayaw na ayaw nilang maging presidente si VP Sara. Kasi once na maging presidente si VP Sara, mag-iiba na ang takbo ng gobyerno. So yung mga spoiled ngayon, talagang hindi na magiging spoiled. 'Di ba? At saka alam nila ang kahihinat na nila kapag si VP Sara ang naging presidente ng Pilipinas. No? Dahil dito sa mga issues na lumalabas sa kanila. No, syempre talagang mahahaluka yan. Kapag nahaluka yan, nako, may posibilidad na kapag napatunayan silang may ginawa sila na, kapag may napatunayan sa kanila na may ginawa silang ganon, may posibilidad na sila ay makulong. Alam naman natin na ang mga Duterte ay anti-corrupt yan. Kahit sinasabi na na ang mga Duterte ay corrupt. Diyos ko naman. Ako, hindi mo ako mapapaniwala na yung mga Duterte corrupt. Kahit na ilang beses mong sabihin yung mga Duterte corrupt, hindi mo ako mapapaniwala. 'Di ba? Nung presidente si Tatay Digong, 'di ba? Hindi ko nakitang corrupt si Tatay Digong. Dahil kung corrupt siya nung naging presidente siya, si Tatay Digong, lahat tayong mga Pilipino, baka ikaw, hindi ka na nakatayo dyan o nakaupo. Dahil nung pandemic pa lang sigurado tapos ka na. Diba? Ganun yan. Ang daming nailigtas ni Tatay Digong nung panahon ng pandemic. Kung maiba-iba yung presidente nun, saan tayo pupulutin? Kung maiba-iba yung presidente nun na mukhang pera, saan tayo pupulutin? Diba? Halos naubos ang pondo, halos mangutang si Tatay Digong, halos gumawa ng paraan si Tatay Digong para makaahon tayo nung panahon ng pandemic. Doon pa lang malaking obligasyon na ang ginawa at pinakita ni Tatay Digong para sa mga Pilipino. Kaya nyo bang tumbasan yun? Eto nga lang, simpleng bagyo lang eh. Diba? Bagyo lang. Hindi pa ganun kalakas. Kanina diba? Halos sinasabi nyo, wala ng pondo. Wala ng ganito. Diba? Narinig ko lang, no? Maikling-maikli lang po kay Amy Marcos. Kasi ganun pa rin yung dialogue niya, no? Binabanatan niya yung budget, national budget natin, na ito ang isa sa pinakamalalang budget sa ayaw niya sabing pinaka-corrupt eh. Pero ito ang pinakamalalang budget daw. Pero ang sinisisi ni Amy Marcos ay yung mga nasa legislative, mga senador at congressman. Paano yung kapatid mo? Siya nag-approve niyan eh. Di ba? Again, ikaw na rin na nagsabi, di ba? Bago to, alam ko yung mga dialogue mo, sabi mo, ang suggestion mo sa kapatid mo, ibalik sa di ba? Sa inyo. Ibalik sa BICAM, ibalik sa Kongreso. Kasi marami kang nakikita ng mga insertion, marami kang nakita ng mga blanco. Kasi dito kasi sa mga nangyayari kasi, no, kay Amy, no, kay Madam Amy, yan. No? Parang kasi, malabo dito yung si PBBM, tatablahin mo. Syempre magkapatid pa rin yan eh. 'Di ba? Kahit anong mangyari, kakampihan at kakampihan mo pa rin yan. Yun yung inaano ng syempre ng mga tao.
'Di ba? Kaya hindi nakakaano dito kasi blood is stickier than water pa din 'yan. Practical na lang tayo. Kasi kahit na anong sabihin mo, no, na ganto, ganyan, may mga ganto, bumabagsak pa rin ang sisi sa ibang tao. Pero siyempre, hindi mo basta-basta masisisi yung mismong kadugo mo. 'Di ba? Hindi mo masisisi 'yun. 'Di ba? Kahit alam mong mali na yung ginagawa niyan, hindi mo sisisihin basta-basta 'yan. Kumbaga hahanap ka ng butas para makalusot 'yan. 'Di ba? Ngayon, siyempre, katulad ng ginawa, eto, wala namang kasalanan si ganito. Ang may kasalanan niyan, Senado, kasalanan niya ng Congress. Yun nga yung tanong naman ni Sir Badong. Bakit pinirman? Bakit ganito, ganyan? 'Di ba? 'Di ba? Dapat kasi yan, pinapag-aralan yan. Hindi nakinig sa yung kapatid mo. Pinirmahan eh. Kaya meron siyang problema Yun ngayon. pa, parang hindi ka pinapakinggan. 'Di ba? Parang siyempre, bilang ate, kailangan din ng ano mo, ng komento mo. 'Di ba? Kaso nga lang ang problema, yun nga parang hindi ka pinapakinggan, parang iba ang pinapakinggan eh. Ewan ko ba? Parang since day one, iba ang pinapakinggan. Hindi kaya na-hypnotize yan nung pinapakinggan? Sino kaya yung pinapakinggan? Kayo mga katunay, alam nyo kung sino yung sinasabi kong pinapakinggan? Si Tambi ba yun? Parang mas malakas yung hypnotismo ni. O kaya kung sino man, hindi lang si Tambi, kung sino man. 'Di ba? Kasi hindi pinapakinggan si Mama Amy. 'Di ba? So, paano ngayon 'yan? Pauna mo rin siguro sa yung experience to, 'di ba? Sa yung experience na sinabi mo, wag mo namang ipahamak ang aking kapatid. Tandang-tanda ko 'yan, sinabi mo. Nakikiusap ka lang, 'di ba? Kasi alam mo, no, na yung budget, dahil matagal ka ng senador, yung budget na pipirmahan ng kapatid mong presidente, kala nyo kung ano, alam mong ikapapahamak nga. Ayun na nga po. Kaya tayo narito sa ganitong level. Di ba? Kaya tayo narito sa ganitong usapin. May problema tayo sa budget ngayon. Kasi nga, ewan ko kung sino pinakikinggan ng kapatid mo. Di ba? Yun ang nagiging tanong. Hindi nyo kaya talaga yung pinsan nyo. Hindi natin maintindihan. Sabi ni kung sino Trillanes, yung pinapakinggan, di ba? Yun eh. Di ba? Yes. Pinakita niya yung drone. Marami daw, 40,000. Grabe naman. Ako, tansya ko na, wala pang 5,000 yun eh. Kapiranggot lang po yun. May pa-drone pa to si Boss Trill. Walay lang kayo. Okay. Here is the drone video of the impeached Sara rally yesterday at the People Power Monument. Congrats sa Magdalo Party, Akbayan at iba pang organizers. Tagumpay. Sabi ko kanina, paano magiging tagumpay yan? Tagumpay yan kung may nakuha na kayong mga congressman na pumirma. Sa tingin ba nila, yung pinapakita nilang mga tao na yan na gustong magpa-impeach kay VP Sara, mananalo yan sa mga anti-impeachment? Yun na ba? Ayan na ba lahat yun? Yan nga sinasabi ko INC pa lang yung nakikita nyong nag-rally nun. No, INC pa lang yun. Wala pa dun yung mga pro-Duterte na hindi INC. Hindi pa talaga solid. Paano kapag nagsama-sama na yun? Diyan parang nag-all-star na kayo dyan eh. Parang nagsama-sama na kayo dyan. Parang ayan na yun eh. Tinodo nyo na yung pato nyo dyan. Diba? Sinasabi nga na iba, baka daw may mga bayad dyan. Ako wala naman pakialam. Chismis lang din yun. Kung may binabayaran kayo dyan, wala, bahala kayo dyan. Diba? Pero alam nyo, kahit ganyan, halimbawa, umabot ng 10 milyang nandiyadyaan. Diba? Kahit sabihin natin, umabot na ng 40,000. Sa tingin nyo ba, done na yan? Success na yan? Hindi. Ibig sabihin, 40 mil na utu-utu yun. Ganun, parang ganun. Diba? Ganun lang karami. Yung bumabatikos kay VP Sara, laban sa milyon-milyon na nagtatanggol kay VP Sara. Diba? Doon yung itatapat. Wala namang pumipirma eh. Yun pa isa. 6 pa lang yung nakapirmang congressman. Di ba? Ang successful niyan sa impeachment ni VP Sara, bago kayo magsalitang successful yan, kailangan marami ng pumirma dyan sa pinapipirmahan ninyo sa impeachment ni VP Sara. Ang problema, walang pumipirma. Ibig sabihin ng walang pumipirma,
So ibig sabihin natatakot silang pumirma dyan dahil alam nila ang magiging kapalaran nila. Nag-iingat sila sa mga sarili nila na madoble ang galit sa kanila ng tao. Ibig sabihin, yung mga inaakusa nila kay VP Sara, hindi ganun katotoo. Kasi alam nyo kung totoo lahat ng inaakusa nila kay VP Sara, paninindigan nila yan, may eleksyon o walang eleksyon. 'Di ba? Kung alam nilang corrupt talaga si VP Sara at may gininalabag talaga sa batas, aanuhin ko yan. Ipupush ko yan. 'Di ba? Magpipirmahan tayo lahat dyan. Kaso hindi Ano yun, nung mag-eleksyon, biglang umatras, biglang hinto muna, time out muna. Pagkatapos ng eleksyon, pag nanalo kami, saka kami pipirma dyan. Parang ano yun, kailangan may kasiguraduhan. Parang may prenda ka muna bago ka magbigay ng pera. Ganun ba yun? Oh, sa lahat na yun 3 yung impeachment, 6 lang yung pumirmang congressman. So sino yung mas matagumpay? Kung may mag-claim ng tagumpay sa rally, yung nag-rally ng no to impeachment. Kasi hindi natuloy. Oo, ang dami. Di ba, para mo masabi na tagumpay yung isang tao, yung panawagan mo ay natupad. Okay, pero may ibang paliwanag si Trillanes Kaya pala sa tingin niya tagumpay. Tagumpay. Ito sabi niya, nalakihan siya sa rally. Di ba ang sinasabi natin, mas malaki pa ba yan sa INC rally? INC-led rally? Kaya nga sinasabi ko kanina, INC pa lang yung dati. Kung itatapat sa INC yan, wala yan ka. Wala sa 1/4. Di ba? Ito po paliwanag ni Trillanes. Wala pa akong nakita na pro-Sara rally na lumagpas ng 3K. Wala pa raw siya nakita na lumagpas ng 3K. Lumagpas ng 3K talaga lang Boss Trill naman. Ayan ang sinasabi ko. Ito na lang, Boss Trill. Kapag nanalo kang mayor ng Caloocan, ayan. Pag nanalo kang mayor ng Caloocan, ang ibig sabihin, maraming tao sa Caloocan ang anti-Sara Duterte. Diba? Kapag nanalo kang mayor, syempre, galit ka sa mga Duterte. Diba? Matinding hamon sa'yo yan. Kailangan manalo kang mayor dyan. So kapag ikaw naman natalo kang mayor, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ka ganun kalakas sa tao. No? At hindi solid ang mga tao doon naggalit kay VP Sara o sa mga Duterte. Siyempre, ikaw yung may paninindigan ka Sinasabi mo, korap ang mga Duterte. Sinasabi mo, ganito yung mga Duterte. So gusto mong isipin sa'yo ng mga tao, ikaw yung taong may pinaglalaban. May prinsipyo. Diba? So dapat kabiliban ka ng mga tao. Uy, ang bait-bait ito, ang galing-galing nito. Lumalaban sa korap to. Lumalaban sa ganito to. Iboto nating mayor to. So kapag ikaw natalong mayor, ang ibig sabihin nun, hindi sila naniniwala sa ginagawa mo, pinagsasabi mo. Diba? I-watch na lang natin, abangan na lang natin yon. Yung pagkatapos na eleksyon na yan, kung mananalo ka ba o hindi. Ano yung sa INC? Million po yun Okay, wala pa akong nakita na po Sara rally na lumagpas sa 3K dito sa NCR. So ang batayan niya lang po NCR, no? Wala pa raw pong 3K rally dito sa NCR. Ang tanong ko nga, hindi niyo ba kinukonsider yung milyon-milyon na anti-impeachment? Hindi ba pro-Sara yun? Sabi niya, hindi pwede ibilang ang INC rally. Gusto niyo naman, ilabas niyo yung impeachment ni VP Sara talaga. Kung gusto niyo lumabas lahat na sumusuporta kay VP Sara. Di ba? Alam niyo kasi hindi lalabas ang mga sumusuporta kay VP Sara basta-basta. Alam niyo kung saan maglalabasan yan? Sa eleksyon. Doon yung malalaman sa eleksyon, kung sino ang mga taong sumusuporta kay VP Sara. Doon yung malalaman yan, hindi ngayon. Tahimik lang ngayon yan. Iilan lang ang makikita nyo yan. Ang problema, hindi lang iilan milyon-milyon na nakikita nyo Ngayon pa lang yan. Paano na pag nagkaroon ng eleksyon? At saka alam nyo yung sinasabi ni Boss Trill na ganyan, na yung mga pro-Duterte rally, ganito, ganyan, konti, 3,000 lang. Alam nyo palang konti yung supporter ng mga Duterte, bakit parang takot na takot kayo sa mga Duterte? Bakit takot na takot kayo na maging presidente si VP Sara? Kasi sabi nila, ito ay diba? in support kay BB. Bakit
Bakit parang pinipigilan nyo siya tumakbong presidente? 'Di ba? Lagi siya sinasabi, pag sila naging presidente, ganito, kailangan hindi makatungtong yan, hindi makatakbong presidente yan. 'Di ba mga ganun? Halos parang kabadong-kabado kayo sa kanya. Ba't kayo kinakabahan sa taong wala namang sumusuporta? Oh, 'di ba? Patakbuhin nyo. Wala naman palang boboto diyan kay BP Sara eh. So ang ibig sabihin, yung 32 million na bumoto kay BP Sara, puro multo lang yun. No? Ibig sabihin, hangin lang yun. O baka sabihin nyo naman na mga loyalist yung 32 million. Lahat yun, puro loyalist yun. Bakit takot na takot kayo na maging presidente si VP Sara? Kung nababalitaan nyo nga na number 1 si VP Sara sa mga survey, bakit natatakot kayo sa kanya? Bakit kung ano-anong kaso sinasampa nyo sa kanya? Kung hindi naman pala ganun kalakas si VP Sara. Di ba? PBBM. Di ba? Tinutokis-tokis lang tayo. Ano po ba yung sinusuportahan nila kay BBM? Sinusuportahan po ba nila kay BBM yung mga hakbangin ni BBM? Ang sinusuportahan nila, no? Ang sinusuportahan nila, yung sinabi ni BBM noon na tama na yan, itigil na yung impeachment na yan, walang pupuntahan yan. Mas maraming problema ang bayan. Bakit hindi yun ang asikasuhin? 'Di ba? O yung anti-impeachment ni BBM. Dapat nililinaw po yan. Oo. Diba yung nag-anti? Doon lumabas yun para mas maisulong yung anti na yon na hindi ma-impeach si VP Sara. Diba? Po yung sinusuportahan nila kay BBM. Nagtataka nga kami sa inyong lahat eh. Pro-BBM kayo. Pero galit kayo dun sa rally na sinagawa ng iglesia. Anti-impeachment nga eh. Hindi pa ba pro-Sara sa inyo? Ewan ko kung sino po nagsasabi, nagpapaikot ng tao. Nung nagrarally ata yung INC, natutulog si Boss Trill eh. Ako po, kinabahan din ako kasi laging sinasabi nila pro-BBM, pro-BBM, pro-BBM. Di ba? Pro-BBM ng pro-BBM. Parang iniisip nila yung rally ng iglesia. Pro. Tapos BBM. NCR. In-specify nila NCR. Bakit po? Ang dami na pong maisog rally na libo-libo-libo eh. Ang dami na pong nagrarally sa Davao, dami pong bilang. Yung pinakamalaki pong rally sa Tagum City, sinasabi nila nilangaw daw pero katotohanan po nun 100,000 po yung umatin doon. Kaya nga sinasabi ko nga bakit kayo masyadong naaalarma sa mga Duterte kung konti lang yung sumusuporta sa mga Duterte? Bakit nyo masyadong binabraso yung mga supporter ng mga Duterte, lalong-lalo na yung mga vloggers ng Duterte, kung alam nyo namang mahina yung mga Duterte? Diba? Yung sa Cebu City, marami rin po yun. At sa iba, miski nga dyan sa Tacloban, ang daming dumalon. Ang point ko lang, gusto kasi ni Trillanes, dapat sa NCR lang. Ang dami niya kondisyon eh. Para matawag silang matagumpay, una, dapat ang usapan lang NCR. Kasi NCR, Diyos ko naman, hindi lang naman dyan na nagiging basihan ng mga taong sumusuporta sa'yo. 'Di ba? Malalaman mo talaga yan kung maraming sumusuporta sa'yo, kung buong Pilipinas. Doon makikita mo talaga na maraming sumusuporta dun sa tao. Anong magagawa mo? Halos buong Pilipinas, no? Sumusuporta kay BP Sara, Luzon, Visayas, Mindanao. 'Di ba? Questionin natin siya. Kayo ba kaya niyo magparali sa ibang lugar maliban sa NCR? Oo. Bakit sa NCR lang? So ibig sabihin, NCR lang pala ang kaya mong kuning boto. 'Di ba? Ay hindi ka na pwedeng tumakbo ng senador sa susunod. Kapag natalo kang mayor, boss, ibig sabihin yan, kahit sa NCR laglag ka na talaga. Dahil sinasabi mo, dapat NCR lang, dyan makikita kung malakas kami. Paano yan pag natalo ka sa NCR? Sa Caloocan? Paano yan? Sakit ng ulo yun. Diba? Parang tinakwil ka ng lugar mo, NCR. Magbayad dito ng mga rallyista Hindi nyo nga nabayaran. Hindi kami yan. 2 mainstream media ang nag-interview nga. Huwag na nating i-count yung mga vlogger kasi ang tingin nila sa mga vlogger fake news Yung mainstream media na lang. GMA7 in-interview yung tatlong senior citizen. Hindi pa sila kumakain, hindi pa sila nababayaran nung in-interview. Kita nyo, meron pa palang hindi nababayaran dyan Senior citizen pa yun. Hindi na kayo naawa. Imbis na nagpapahinga na yung mga senior na yun sa bahay, is ginanyan nyo pa. 1,000 bawat isa. Namoy, 1,000 bawat isa? Grabe kayo
Dapat sa NCR lang daw. NCR lang. Kasi hindi nyo kasi kayang mag-rally sa labas. Ang problema nyo ganito. Hindi lang NCR ang bumoboto, buong Pilipinas. Kaya yan, katarantaduan yung mga Diyos ko, kapag may involved talagang pera sa rally talaga, Diyos ko, kahit mainit talaga susuungin mo sa hirap ng buhay ngayon, tatanggapin mo kahit 1,000 yun. 'Di ba? Tapos syempre gaganyanin pa na hindi babayaran, Mariosep naman. Hindi pumapasok si Marcoleta, si Kibuloy. Si Batugol lang ang pumapasok sa ano. Alam niyo po, sa totoo, ito Hindi ako naniniwala sa sinasabi natin may pag-asa tayo kung mananalo si BP Sara. Hindi tayo pwedeng maghintay lang na maghintay. Kasi alam po ng kalaban natin na mananalo si BP Sara kung makakatakbo. Oo. Ginagawa po Kaya nila nga lahat ng hinaharang paraan. Kita niyo itong mga impeachment rally. Kaya kapag nanalo si VP Sara, mag-iiba takbo ng gobyerno. Walang budget yan. O bakit may kung sinasabi mo may budget, bakit may umangal na hindi nabayaran? Eh, yun na nga po, yung organizer niya magnanakaw din. Siguro sabi ng organizer, ano kayo lang magkakaroon? Katkungin ko rin tong mga to. Isang grupo, in-interview nung Rappler. Eh, nadampot lang po kami. Kita mo nadampot? Oh, kita niyo naman kung ano yung sinasabi ng mga yun. Oh. Tinanong, alam niyo ba na laban kay Sara Duterte itong rally na to? Hindi. Hindi nila alam. Basta nadampot Kita nyo? Dumadampot lang kayo sa kalsada. Mariosep kayo. sila. Isang tropa na mga kabataan. Eh, pang-inom din yan, di ba? 1,000. Yan po, pagpapakita po yan, ganyan po kahirap. In fairness po sa mga pro-Duterte rally, ang dami po nilang pagtatangka na hagilapan. Ang mga pro-Duterte hindi nababayaran yan. Kusang loob na sumasama yan o nagsasalita para sa mga Duterte. Yang mga rallying ginagawa nyong yan, no, kung may involved na pera dyan, hindi tunay yan. 'Di ba? Peki yan, kaya hindi successful na masasabi yan. Bayaran sa mga pro-Duterte rally. May nakita po ba sila? Lalo na yung media. Iyak na. Iyak pa Mordo. Tuman ako iiyak, Jito. Tuwan-tuwa nga ako kanina to. Ikaw ang umiyak. Iyak kayo dahil pag naging presidente si BP Sara, wala na uli yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.